Ang bala ko mga kabosing ay bumili ng piko na maganda sa Batangas. Dahil wala akong makikita piko maayos dito sa Cavite. Saging. Bulaklak ang mangga. At yun nga ang ayaw ko dito sa kulisap na isang araw aakitin natin yan. Yo, good morning mga kabosing. Magandang umaga. At welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. So, ng araw na ito ay medyo wala tayong ginagawa kaya nakapag-video tayo. At bago po ang lahat ay yan, binabati ko po kayo ng magandang araw, isang mapagpalang araw. At saan man kayo naroon, sana po ay nasa maayos tayong kalagayan mga kabosing. So yan, ang last video ko ay nang umuwi tayo ng Kalaka para puntahan sana si Kapanalig dahil nagkaroon nga tayo ng tawag sa kanya o parang naalarma ko sa nangyari. So sa ngayon mga kabosing ay okay na naman si Kapanalig at nagpapagaling. Kinukumusta ko naman siya araw-araw at hindi ko naman pinipilit na i-message lagi kasi baka nagpapahinga. Yun nga, medyo may ubo daw siya mga kabosing, pero dire-diretso na yan. At alam naman ninyo na si Kapanalig ay matibay yan mga kabosing, kasi kung ilang aksidente na nga naranasan yan okay pa rin. So yung huling nangyari sa kanya ay siguro kakaiba, kaya parang hindi siya ready sa ganung sitwasyon. So yan mga kabosing, at ang video na to mga kabosing ay parang reaction video ko lang sa sa mga mangyayaring hindi mga pwedeng mangyari sa pang-araw-araw nating buhay. So yun nga, gusto ko lang ipaalala din kahit sa inyo, kahit sino man sa nanonood, na ang tayo ay hiniram natin lang ang buhay natin sa taas, at kaya dapat natin pangalagaan. So habang tayo po ay nabubuhay ay sana ay maging mabuti tayong tao dito sa mundo. Hindi mo talaga akalain na bigla-bigla na lang may mangyayari. So at pasalamat tayo sa taas at tayo binibigyan ng isang magandang buhay, masayang buhay, mapagbirong buhay, pero kailangan nating paglabanan yan mga kabosing. At ang mahalaga ay tayo ay laging tumatawag sa kanya, bagamat kahit na mga kabosing hindi man tayo talaga palasimba mga kabosing, at least ay isa tayo sa mabuting tao. Ayan. At ang alam ko mga kabosing ay si Kautol ay ando na sa Kalaka. Nagkaroon din siya ng trangkaso. Yun nga. At sana ay alam mo naman si Kautol ay talagang masipag na tao. At yun, nag-message sa akin na nandun siya sa Kalaka. So yun nga mga kabosing, gusto ko rin ipaalala sa lahat, kahit sino pa man, na talagang maging maingat sa sarili. Yung sarili natin na isa-isa hindi pa natin maingatan. So yun. At sa ganang akin mga kabosing, kasi na-experience ko yan, yung mga ganyang nangyari katulad kay Kapanalig. Pagka ganyang nasa isang lugar na naka-isolate ka at malayo sa kasamahan, talagang kailangan mo maging malakas ang loob mga kabosing. At laging
ano, patatag lang. At pangalawa, hindi po pwedeng mag-hysterical ka dyan. Talagang lalo kang matadali. So, sa nangyari kay Kapanalig, talagang nabigla talaga siguro siya. At siyempre alam naman ninyo na maraming na rin nangyaring pangyayari sa kanya, andyan yung mga aksidente, pero okay lang sa kanya. Pero yung huling yun medyo nagulat siya mga kabosing. So hindi ko rin naman alam yun talagang ah, naramdaman niya. Basta ang pakaramdam daw niya, pagising ng umaga ay hindi na okay. Yun, yun nga, parang naglaga pa siya ng anis, pero yun, dire-diretso din. So, yun nga, pagka ganong mga sitwasyon, kinakailangan maging matatag. Hindi ko pwede yung gagawin mo na para may kasama ka. So, ito namang si Kadidit, salamat naman at nandoon. Bagamat nagkukwento sa akin si Kadidit na talagang tinamaan din siya ng nervyos dahil hindi niya malaman ang gagawin. Siyempre, doon sila inabot sa baba. Ang sabi nga niya, pre, tatagan mo kasi hindi kita kayang buhatin sa laki mong yan. So, yun. Hindi agad sila nakakita ng sasakyan. Nagmotor sila hanggang Matepok. Naisipin naman nyo, wala sa kondisyon yung imomotor mo, nakaangkas. Kaya, sa Matepok pa sila nakakuha ng sasakyan puntang ospital. Yun nga, sabi ni Kadidit parang hindi daw niya kayang iangkas kasi niya walang balanse si Kapanalig. So, comment ko lang mga kabosing, siguro sa isang lugar na barangay o kabundukan, siguro talagang kinakailangan talagang may naka-ready nga barangay service o basta service ng barangay, kasi hindi mo masabi ang pangyayari ng bawat nasasakupan. Nagkataon naman yata nung araw na yun, yung service ng barangay sa Tamayo ay ginagamit. O yan. Buti na lang doon sa Matepok ay nakakuha sila ng sasakyan. So, dalawa lang siguro, medyo natataranta na rin. Doon sila nagdala sa Kalaka. Sa totoo lang, ang dapat doon, sabi ni Kadidit, ay sa Balayan. Kaya lang, siyempre, natatakot na sila dahil medyo iba na yung siguro nag-hysterical na si Kapanalig, kaya doon na uli dinala siya kung saan siya dinala nung siya yung maaksidente, which is yung hospital pong yun ay private yung mga kabosing. Meaning to say, pagka private, handa mo na yung pera mo mga kabosing. Alam mo naman na dito sa Pilipinas talagang pagka na-hospital ka sa private ay handa mo na yung wallet mo mga kabosing, ang iyong butsaka kung tawagin sa Batangas. Ngayon, bubo ko mga kabosing, ang akin lang naman, suggestion ko lang, at siyempre yun na may opinion ko lang, ang Kalaka City po ay isang city na so pansin ko lang, yung akin naman ay opinion lang. Siguro po ang napapansin ko, ang Kalaka po ay walang iisa yung ospital kung hindi ako nagkakamali. At sana meron din silang public hospital. Kasi kung puro private, hindi po naman lahat ng tao doon ay makaka-afford ng bayad sa private na hospital. Yan. So siyempre, kung emergency na, talagang wala kang choice kundi sa private ka mapapunta. Yun ay saga ng akin lang na suggestion, sana magkaroon ng hindi lang sa Kalaka, bagay kahit sa ibang bayan na magkaroon ng ang ating gobyerno ay magkaroon ng public hospital na responsable. Kasi mga kabosing, sanay po ako sa ganyang mga sitwasyon.
na pwedeng may public hospital nga sa isang lugar, pero hindi siya reasonable para dalhin doon dahil parang ah hindi sila parang hindi sila ano man tawag doon, parang hindi tulong, ibig sabihin dahil nga mura o public, ayun, parang hindi magandang pagdalan. Kaya kung ikaw lagi matirinig mo sa tao ay pagka ganung emergency na, pag dinala mo sa public, parang hindi ka mabubuhay, hindi ka tulad sa private. So yun naman ay akin, pero nakita ko naman dyan sa mga part ng Manila, marami po diyang ospital na nagsiservisyo na public. Yun lang po. At siguro hindi lang kasi sa Balayan po yung yung may mga ospital parang ayos. Sa Lemery alam ko marami. Pero sa Calaca hindi ko alam kung mayroong public, kaya naging sabi ko bakit laging dito nadadala si Kapanalig doon sa Calaca Hospital. Alam ko Metro Hospital sakop ng mga Metro Doc ba yun? Basta yun, marami yung branches. Alam naman ninyo na yun. Pero ang pasalamat na lang natin ay kahit nakakasusan ay naging ligtas naman. Yun nga lang, what if kung may sakit ay wala talagang kapabilidad na magbayad ng ganong kamahal. So ang isa pa rin siguro ang advice ko rin kay Kapanalig, dahil may bahay siya sa Calaca, dapat kahit pa paano meron siyang barangay ID para at least kung magkaganon man, meron siyang maihinging tulong sa Batangas. Kasi sa Batangas naman, mula po nung maging congressman si Leandro Libiste, sa akin pong pagkaalam ay madali po namang humingi ng tulong sa mga ganyang bagay. So yun lang. At kasi experience ko po yun mga kabosing, ng mga nakakarantaw na lagi ako na hospital. Talagang may mga public po naman na hospital, pero kakatakot parang andun ka na masama, parang naghihingalo ka na, parang hindi ka pa na-entertain yun. Pero hindi ko nilalahat yun ay narinig ko lang. Kaya hindi ko rin pwedeng pagtibayin na ganun nga ang mga nangyayari, pero yun ang naririnig ko sana kung magkakaroon man tayo ng public hospital ay responsable o na magandang mag-accommodate ng pasyente, dahil public servant po sila tayo ang Pilipinas po, ang mga tao po ay nagbabayad ng buwis. Yun po ay para lang din sa kapakanan ng mga tao. Ayan. Pero sana doon sa mga liblib na lugar, magkaroon din ng center na may naka-assign na kahit nurse, first aid, gano'n. Para at least kung ganong talagang emergency ay may makapagbigay ng first aid. Kasi katulad nung nangyari kay Kapanalig mga kabosing, talagang kahit hindi sa akin nangyari ay talagang tatamaan ka ng nervyos. Kasi isipin mo magkakaroon ka ng sitwasyon ganun sa isang lugar na walang kabahayan, tapos yun nga si Kapanalig po alam naman niyo ugali niyan, napakalukutoy po niya na mabiro, yung bang nagsasabi na ng puro kalokohan. Kaya nung dumadaing na siya ng ganun, akala siya naglulukulukuhan pa, pero yung pala totoo na. So thanks Lord at maging maayos ang lahat. At alam ko Kapanalig na malalampasan mo yan. Magaling na naman mga kabosing, siyempre kahit pa paano nag-isip din siya sa nangyari yun. At siyempre kami naman ng Kapanalig team ay hindi magpapabaya. At
tutulong kami sa abot ng aming mga kaya mga kabossing. So yun ay comment ko lang, pero someday malay mo magkaroon tayo ng mga ganyang public hospital sa mga bayang liblib na, para at least kung may nangyayaring gano'n na hindi mahuli ang lahat mga kabossing. Yan. Hindi ko lang sure kung mayroong public hospital sa Kalaka, pero lagi pag na-hospital si Kapanalig ay doon sa metro, sa hospital. Ay, magaling naman mga kabossing yung hospital na yun, kaya lang talaga siyempre private. At talaga pag wala kang pera, kawawa, butin talaga. Hindi ko sinasabing kasi nung admit naman sila, hindi mo sila hiningan ng down, in-admit ni inasikaso naman sila, kaya lang talaga yun, talagang pag private ay understood na kahit sa ospital. Kaya yun nga, bilang ako nagbibigay lang ng opinion, sana mabigyan ng gobyerno ang lahat ng bayan na liblib na magkaroon ng public at talagang nag-accommodate ng mga pasyenteng ganon, lalo dun sa mga walang kakayahang magbayad ng malalaki. Para din po yan sa kaligtasan ng ating mamamayang Pilipino, at yun ay opinion ko lang, pero siyempre may mas magaling naman sa ating mga namamahala, at yan ay suggestion ko lang. Pwede naman mangyari, pwedeng hindi, at yun lang. Kasi bilang isang nagkakaroon po ng ganyan sitwasyon ay talagang napakabigat mga kabossing, lalo na kung wala kang hawak na pera. Kawawa po talaga mga kabossing. Yun lang naman. At pagpapasalamat na lang natin sa lahat ng nangyayari ay nakakayanan natin lahat. Yun. Basta nananalig tayo sa taas mga kabossing. Yan. At alam ko na someday mabibigyan din ng pansin ng mga bayan ng ganung sitwasyon. Yan ay naisip ko lang dahil doon sa nangyari na yun, nagmotor lang si Nakadede hanggang Matepo. Pagdating doon sa Matepo, saka pa sila nagkaroon ng sasakyan. At nag-alala ako dahil sabi nila lalabas na, pero ang tingin ko naman hindi naman to totally magaling na nilalaksan lang ni Kapanalig ang kanyang loob. Yan. Mas maganda talaga sa isang ganun na malakas ang loob. Yan. At yun, sana baguhin niya yung yung lifestyle niya sa pagkain, pag-iinom, ganon. Kasi masaya talaga pag nagiinuman ng mga kabossing. Kaya lang, siyempre pag nalalaman natin na medyo may apektuhan na sa ating katawan, ay iisa ang ating sarili, dapat mahalin na rin natin mga kabossing. Ayan, at yun naman ay opinion ko lang mga kabossing. So tungkol doon sa mga sinabi ko ay opinion ko lang, suggestion, na sa tingin ko naman hindi naman masama siguro yung aking naisip. At yun ay para sa kapakanan din nating lahat, hindi lang yung mga Kapanalig team, sa inyo din, at kung saan man lugar kayo nandoon. Alam ko na may mga nanonood na nasa malayo sa kabayanan, malayo sa kabihasnan. So yun, mas maganda siguro sa isang barangay, mayroong isang barangay center na health center na may naka-assign na gano'n, na just in case na may mangyaring gano'n, mayroong nagbibigay ng first aid, may naka-ready sasakyan na dalhin sa ambulansya, o kahit yung sasakyan lang na dalhin sa ospital, para at least may save natin yung mga nanganganib na buhay ng mga kababayan natin mga kabossing. Ayan lang, at siyempre nag-video tayo mga kabossing. Dito tayo sa bahay, wala tayong masyadong gawa, at sa araw na ito mga kabossing ay ang gagawin natin, mag-ano tayo, punta tayo sa garahe.
So sa mapapansin yung mga kabossing ay naubusan tayo ng unit na pambenta. Medyo maluwag. Hindi tayo nakakalinis. Ayan. So punta tayo sa garahe at mag-video tayo mga kaboss. At siyempre mga kabossing, buti ko nang naalala. Gusto ko pa rin magpasalamat dun sa mga nag-subscribe sa akin. Dito sa last video ko yata yun. So, maraming salamat mga kabossing. Siguro nga lagi ko pinapangako isi-shoutout ko po kayo. Siguro mamaya try natin kung hindi tayo magiging abala sa trabaho. Pero siyempre ayun naman yung mga nagko-comment ay nire-replyan ko naman mga kabossing. Bagamat hindi lahat. Siyempre ina-appreciate ko po yung mga comment na yon. Kung ano man ang nakikita nyo doon sa aking vlog. Buksan yung ano. So yan mga kabossing, punta tayo sa kabila sa garahe ko. At sana samahan nyo ako sa simpleng vlog ko to mga kabossing. Ha? Nalimutan ko. Kahapon mga kabossing ay sobrang busy ko sa trabaho dito sa mga jeep ko. Dahil ang daming nasira. Gastos din talaga mga kabossing. Pero wala tayong choice kundi hindi gawin. Sa ngayon may natitira pa rin. Hindi naman masyado. Tuloy natin ang ating trabaho. At siyempre muli ay maraming salamat kay Daddy Oms, kay Kadedet dun sa pagka punta kay Kapanalig. Siyempre nagpalalo din kami. Yung alam ko naman yung ibang team ay nag-alala din, kaya lang napapakalalayo nila. Siguro kung sila na may malalapit ay hindi rin naman nila matitiis si Kapanalig. Nagkataon lang na kami yung malapit mga kabossing, kaya kami ang nakapunta kay Kapanalig. At si Kautol naman mga kabossing, mga time na yun ay may sakit din, kaya hindi siya makapunta. Punta tayo mga kabossing, let's go. Kaya nga pala mga kabossing, yung garden ko ito ay uumpisahan ko ng bungkalin. Siguro sa next video kapakita ko sa inyo. Yan. Bago pumatak ang ulan ay bubungkalin ko na to. Yung katabi ko ay nagbubungkal na rin, tatanim na rin. Yun ang nagiging aliwan niya. So hindi maaring hindi bubungkalin itong mga kaboting. Sobrang tigas nito. Yung tanglad ko ay namatay yata. Yan. Matigas talaga to. Ang bala ko mga kabossing ay bumili ng piko na maganda sa Batangas, dahil wala akong makitang piko maayos dito sa Cavite. Saging. Kung mapansin nyo mga kabossing, hindi ko ito ginamas o ano pa man. Binumbahan ko lang sa damo tapos kinalay kayo ng anak ko. Siyempre natutuwa naman ako dati, mano-mano kong ginagawa itong mga kabossing. Pero ngayon, pag inutos ko sa anak ko, ayan, linis na. At nakikita ko na yung mga pagtuturo ko sa kanya ng pagtatrabaho ay bunga. Siyempre, talagang yung anak ko kasi, hindi yung katulad ng ibang bata na inutusan mo, ibaliwala. Talagang natrabaho din. Tara, punta tayo sa garahe.
naman tiging ito, dinala ko sa Batangas kaso hindi ko nabuhay. Dahil bulaklak. Sinabog lang itong mga kabosing. Kaya lang kulang sa tubig. Meron. Mga kabosing, pansin nyo sobrang lamig ngayon. Nakakatamad ka manligo mga kabosing. Minsan makakalwan ako manligo eh. Ang lamig eh. At parang pag nagbuko ng buhos mo mga kabosing, parang makakapagmura ka talaga eh sa lamig. Ano naman kaya ang ginagawa sa loob? Yeah. Ano naman siraan yan? Pabigla-bigla kasing magpreno kaya laging tagas. Ito mga kabosing, piniprepare na for Alan. So napapunta nga pala yung takip ng ano to? Naibigay ko ba sa'yo? Yan, pipinturahan natin buo. Kupas na. Preparation. Lihal buo. Para mapinturahan. Yan ay original paint pa. Ito ay for detailing pa. Dahil nga sobrang ginawa namin nung nakaraan, hindi namin magalaw-galaw. Pangit itong upuan, gusto kong lagyan ng set cover. Ang gulo-gulo ng higaan ni Robert. Imig lang tagasan kayo ng frame. Kita mo? Tiga, bitawan mo muna. Bitawan mo. Baka hindi makasentro at makabaligtad. Tagasan ng preno. Wala nang linisan to Palinis kayo sa area. Kung hindi nyo kaya maglinis. Dumi. Check nyo kung nakabalagbag talaga. Ilaw nga. Makano na yan? Tanggal na yung vice grip. Sarado na Mario, bleeder. Kanina pa yan nakasara. Mga kaboting. Hangal na kayo eh. Ano yan, may hika kayo. Parang hindi hika. Nag-ano ka pa nagbawas ka pa ng preno niyan? Ano? Hindi? Ha? Hindi.
Laki na nagasus sa biyahen tres. Sana umayos na. Grabe. Ito for detailing lang. So yan mga kabossing, dito pa rin tayo sa sa garahe. Pakita lang ko lang sa inyo mga kabossing yung mga kalat ko dito sa garahe na talaga namang hindi kaya-ayang tingnan. Ayan ang mga transmission. Ayan. Mga speed. Makina, ayan. Mga pinagpalitan kong makina. Ayan. Mga tinamad na akong gawin na makina. Ganyan kadumi ang trabaho ng hanap buhay ko mga kabossing. Dito nakatira yung isang driver ko na stay in. Yun, magulo ang kanyang double deck. Ito makina pa rin to mga kabossing, gawain mga hydrovac, mga pyesa at isang katerbang mga ano-anong gamit ng sasakyan. Yan ay mga itinatabi ko para at least pagka may mga pyesa akong kailangan ay magamit ko. Charger, welding machine, lahat mga kabos, mga rim na pinagpalitan, sigunyal, welding machine. Medyo ang may kaguluhan talaga, mga extra molye. So ito, mga gulong mga kabosing. At ayan mga tools. Asan ba yung mga tools ko? Yun, mga tools natin mga kabosing. Madilim. So ito, isang unit na ito ay uumpisahan natin i-detail ang kesame saka loob. Wala siyang set cover mga kabosing, pero goods naman. Ito ang bala ko sana dito ay lagyan ko ng set cover. Medyo stuck pa rin na namutok na ang cover. Nissan Grand Lavinia automatic. Ito lang yung unit nating mga inaayos ngayon mga kabosing. So parang pintura nito ay ayos na. So ito yung na project. At ito yung mga papaayos natin, itong alignment ng mga bumper. Ayan. Mga kawang. Ayan. So yan Lan, buksan mo nga yung isang pinto sa harap. Ayan mga kabosing. Detail. Na, to? Kompleto rin naman ang... So, pang-rehistro na rin to ngayong February. Kaya, tamang-tama. Pag lumabas yung rehistro, okay na yun siya. Ready to use na. So, Montero naman na automatic din. So, wala tayong unit ngayon na manual. Puro automatic. Dalawa lang mga kabosing at medyo hindi tayo naglaylo tayo sa pagbili ng unit. Dahil sa totoo lang medyo mahina ang ilang bentahan. This is the light. So yan yung mga gamit sa daming. Lan yung mga galon din yung walang laman. Tabi mo doon ha. Ito yung dati naming Bari may pansit pa din Kinakain ko kanina. Adhesive na gagamitin doon sa namutok na flooring dito.
Ayan ang mga gamit namin. So pagkakaayos ay nagugulo ng laman dito. Yan, ay buhay dito. Decreaser, coolant dito, ang dumi. So yung mga walang laman dito alisin na para hindi kagulo. Ito po yung katunayan mga kabosing. Ayan mga gulong na reserve ko, mga gulong sa jeep. Mga galon, mga pinag-change ulan. So yan mga kabosing, at uwi tayo sa bahay. Let's go. So mga kabosing, dito tayo sa pinopropose nating bungkalin. Kahit sana day or ating bungkalin katulad ng kabila. Pinungkal nila, tataniman nila ng parang naula mga gulay. Ayan. So ito di natin uumpisahan at magpiprepare lang ako ng punla mga kabosi. Dahil nga hindi ko pwedeng erekta sa lupa ang tanim dito dahil hindi siya sumibol mga kabosi. Yan naman pagka gano'n na galing sa punla, alagaan mo lang sa dilig, dire-diretso yan. Medyo may pagkamatigas ang lupa dito talaga. Pati yung kabila mga kabos, ayan, pati yung tanglad ay namatay yata. So yan. At dito pag dito sa lugar ko pag umulan grabing putik, pero pag naman umaraw ay sobrang tumigas ang lupa. Parang hindi mo pwedeng hindi kukultivate yung lupa. Ito rin mga kabossing, siguro next week ay mag-uumpisa na akong kami mag-cultivate ng anak ko. Yan, para pagtanim tayo bago mag-ulanan, bago dumating ang ulanan ay meron na tayo tanim. Ito karahin ng jeep to dahil sobrang inaalis ko dun sa kabila at pag nagagawa nakakasikip. So yan mga kabossing, talagang kinakailangan i-cultivate talaga. At yung mga papaya bahala ko sanang putuli na dahil hindi na rin naman bumubunga. May mga bulaklak ang mangga at yun nga ang ayaw ko dito sa kulisap na isang araw aakitin natin yan at tatanggalin natin yung may mga bulaklak na apple mango to mga kabos. Mamaya pagdating ng anak ko ay papuputol ko yung mga part na kinakain ng hayop. Kaya katulad yan ayan hindi ko alam kung bakit ganun. Kung walang kulisap yan siguradong malago na yung manggang yan ang sarap pa naman yung mga kabosing apple mango yan. Yan. So yan mga kabosing, at pasensya na kayo sa vlog ko ngayong araw na to. Talagang naisipan ko lang mag vlog dahil hindi tayo busy.
At yun, tulad ng sabi ko, sana yung pinuno ng kapanalig team ay maging okay na. So nararamdaman ko na okay na naman at nagsasabik, ano na sila nakikipag kwentuhan na sa group chat. So hopefully okay na siya. At siyempre nakakalungkot din pag wala yung pinuno ng kapanalig team. Siyempre siya naman talaga ang totally sinusubaybayan, at kung kaya nabuo ang kapanalig team ay dahil din sa kanya. So hopefully maging maayos na ang lahat, at next time may kaunting ingat sa katawan. So hanggang dito na lang ang ating vlog mga kabosing, at maybe next time ay ayun na tulad ng sabi ko na salamat sa mga sumusuporta sa kapanalig team at sa akin. Yun, salamat sa mga nag-subscribe ngayong lately days na to, at sana po ay kung saan man kayo nandoon ay nasa maayos kayong kalagayan kasama ang pamilya, at sana suportahan nyo ang next vlog ko mga kabosing. Until next video na lang mga kabosing, bye bye mga kabosing. At bago po matapos yung vlog kong ito ay nais ko pong i-shout out yung mga ilang nagko-comment sa aking vlog, at least para ma-entertain ko naman sila mga kabosing. So mga kabosing, shout out kay Ma'am Marini Ibarra, shout out po kay Pops TV, shout out kay Gian De Los Santos, shout out po kay Joan Tino La Chica, shout out kay Ma'am Evelyn, shout out kay Erica Cipriano, shout out po, salamat sa suporta kay Ma'am Rolando Ferrer, shout out po sir, kay Ma'am Evelyn, shout out po kay Margie Fernandez, shout out ma'am, kay Lavinia 470, shout out kay Ma'am Joanne, yun, na shout out ko na, kay Sir Sinperoso, kay Ma'am Melba Bernico, shout out po kay Sir Herme Ortiz, shout out po sir, Oragon Loop, shout out yan, kay Ma'am LB Nipomuceno, shout out ma'am, Rich 28 TV, shout out kay Pakons Urig ba yun, shout out kay Dabadabadu, shout out kay Ma'am Corazon Santos, shout out po ma'am, kay Sir Domingo Katindig, shout out sir, Elizabeth Mojica, shout out ma'am, kay Ma'am Analisa C yan, kay Romel Huelas, shout out po sir, kay siyempre kay Ma'am Ate Julie at sa Team Kahon, kay Ma'am Ellen Diploma, shout out po, Edwan Valdez, shout out, at Sunny Chavez. So yan mga kabosing, at next time saka ako na lang i-shout out yung iba. So yan, maraming salamat po sa inyong mga suporta sa Team Kapanalig, at sa pag-alala kay Louie Kapanalig. Salamat po sa inyong mga panonood ng aming mga vlog. So yan mga boss, maybe next time yung ibang mga nagko-comment isa kung sa shoutout.
Ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon at hindi masyado tayong busy mga kaboss. So ayan.